Alright, and welcome back to my channel, mga idol. Okay, so sa video na to, pag-usapan po natin regarding broker spread. Okay? So, ano po ba ang spread? Anong klase yung mga spread? At ano po yung mga bagay-bagay na kumbaga nakakaapekto sa spread. Okay? And lastly, paano po nakakaapekto yung spread sa performance ng trading natin? Lalong-lalo na po if tayo po ay trader na gumagamit ng algorithm or mga robots. Okay, so without further ado, let's move forward mga kasama. Anyway, so again guys, broker spread. So, di bale, ang spread po mga kasama ay ito po yung explanation niya. So, let's say ito po yung market price. Okay? We call this bid price. So, pag napapansin nyo po, every time tayo nagte-trade, pag open mo ng trade, negative agad yung floating mo. Bakit? Dahil sa spread yon. Okay? So, bakit may spread? Okay? Ang spread po mga kasama ay yan po yung profit or income or komisyon ng broker. Okay? So, may dalawang type of spread po. May fixed spread at saka may tawag nitong variable spread. So, sa akin na side, ang nakikita ko pa lang is variable spread ng mga brokers. Hindi pa ako nakakita ng mga broker na may fixed spread. So, kung may alam kayong broker na may fixed spread, kindly chat po sa message, sa comment section natin, no? Kung may alam kayong brokers na gumagamit ng fixed spread. Okay? Pag sinabing fixed spread, hindi po nag-iiba yung spread niya. Pag sinabing variable spread, nag-iiba po yung spread niya. Lumalaki, lumiliit, depende po sa volatility, depende po sa instrumento na tinitrade, depende po sa volume, at depende po sa type of accounts na ginagamit natin. No? So, nag-iiba po. Okay? So, very important po na kung kayo po ay trader, copy trader, EA trader, manual trader, bago tayo papasok sa isang broker, bago tayo gagamit ng isang broker, or titingnan natin kung ano yung type of account na gagamitin natin, dapat alamin natin kung ano yung spread ng broker. Kasi iba't ibang broker, iba't iba po yung binibigay nilang spread. May malaki, may maliit. Again guys, may malaki, may maliit. Pero back tayo sa broker spread. Okay? So, let's say ito yung market price, we call this bid price. Every time po kayo nagbabato ng trade, automatic, napapansin nyo negative. It's because yung trade na iyon is nagbabase po siya sa ask price. Okay? So, ask price, bid price, yung difference po nila kung gaano po kalaki yung spread. Yan po, spread is equals to ask minus bid. Okay? Meron po ako ipapakita sa inyo sample. Okay? Ito po sa JBP USD. Okay? So, nakikita natin dito sa kaliwang banda, sa Market Watch, So, etong side na ito po yung spread. So, if you want to check your spread, just right-click, then i-check nyo lang po yung spread at makikita nyo po dyan. So, yung 38 or 39 points, nakikita nyo, variable, nag-iiba po, ay in points. So, let's say itong JBP USD, that is 15 or 16 points or 1.5 to 1.6 pips. Okay? So, napapansin nyo mga kasama, itong white line na ito, yan po yung bid price or market price. At saka yung red naman na line sa taas is what we called ask price. Okay? Let's say, mag-buy po kayo. Pag-buy nyo po, ang position po ng trade niyo is wala po dito. Nasa taas po yan. Okay? Pag mag-sell po kayo, automatic yung price nyo andito sa sell pero magne-negative yan kasi ang babasihan yan is yung ask price. At yun yung rason kung bakit every time kayo mag-open ng trades, automatic negative po yung floating ninyo. Okay? So again guys, ang laki ng spread ay nakadepende po yan sa broker. Depende po yan sa instrumento na tinitrade ninyo. Depende po sa type of account na ginagamit ninyo. Depende po sa volatility at saka volume ng market. Usually, pag may mga news, pag may volatility, automatic minsan bumubuka yung spread. And hindi po lahat ng broker ay pare-pareho. Okay? So, ang tanong ngayon, bakit importante ang spread sa pagte-trade? At ano po ba ang epekto ng spread? Pag malaki yung spread
sa trading. Okay? So, I'm going to show you a sample backtest po ng mga kasama kasi EA trader naman tayo. Okay? So, papakita ko lang sa inyo kung ano yung epekto ng malaking spread sa performance ng robot ninyo. Lalong-lalo na kung scalping robot kayo. Kahit pa martingale yan, averaging yan, again, bigger spread, mas matagal po siyang mahit yung TP line niya kasi malaki po yung agwat. So, ibig po sabihin, kung malaki yung spread, kung ito po yung ask price, kung malaki yung spread, malamang andito po yan sa taas. So, mas malaki yung gap niya. Okay? So, ayan po. So, sige, without further ado, ipapakita ko lang sa inyo na sample na po ito kung paano po makakaapekto ang spread sa performance ng trading natin. Lalong-lalo na po pag gumagamit tayo ng robot. Okay? Sige, so tingnan lang po natin. So, this is just a sample backtest of 2023 from January 1 hanggang December 9. Okay? So, dito, ginagamit natin sa JBP USD na pair. And dito, first sample natin is, kunwari, merong spread na 2.5 pips or 25 points. No? So, umaakyat yan, bumababa yan. Meron pang ibang umaabot ng 30 points or 3 pips. So, depende lang po yan. Meron ding mga broker na zero spread or more or less zero spread during the market. Pero hindi naman talaga fixed na zero. Minsan umakyat ng 1, 2, tapos balik 0. Okay? So, pag tinitingnan nyo yung spread during the weekend, lumalaki yan kasi off market. Okay? Pag under normal trading hours, lumiliit yan, bumabalik yan sa normal. Pag may news naman, bumubuka yan. Okay? So, sige, try lang natin mga kasama and kindly watch the behavior of the robot. Kung ano po yung kalabasan ng performance ng robot. Kung gumagamit tayo ng 2.5 pips spread sa JBP USD at ano naman ang resulta kung gumamit tayo ng maliit na spread sa JBP USD. Okay? Okay, yan, no? So, ang tinitingnan natin dito yung characteristics or yung behavior or yung resulta, kung ano yung pattern niya, no? So, again, guys, itong robot na to, no, doesn't use any martingale, single entry po ito. So, ayun, no? Check natin kung anong resulta pag yung robot na ito ay ginamitan natin ng 2.5 pips. So, ayan, nakikita natin meron tayong mga SL hit dito, no? Kasi wala siyang recovery type. So, nakikita natin meron tayong SL hit dito. So, tingnan nyo yung pattern. So, what we are trying to look for is magandang equity curve, yung paakyat, no? Tapos, less ang SL hit niya. Siyempre, ayaw natin na may talo, but losses or SL hit is normal po sa trading. Hindi po pwedeng walang talo or walang SL hit yan, no? Lalong-lalo na pag single entry. So, nakikita natin dito, 2 beses po siya na SL. Dito po, 2 beses. May mga konting SL po in between, no? So, bakit po siya nagkakaroon ng ganon? So, most probably, hindi niya inabutan yung TP or hindi kaya malaki yung spread niya, hindi inabutan yung take profit, bumaliktad yung market. So, eto dito, may successive tayo na 1, 2, 3, 4, 5 SL, no? So, eto naman, nag-SL, kumikita na SL, kumikita na SL, kumikita konti, no? Tapos, dito, bawi na naman, tapos na SL na naman. So, tatandaan nyo, we will be testing the same robot, the same time period, mga kasama, the same pair, but ang papalitan lang po natin will be basically the spread lang po, no? So, papakita ko lang sa inyo. Ayan, so natapos na from 2023 January 1 hanggang December 9 ng 2024. So, tingnan natin ang resulta. So, ito lang very important. Tingnan nyo dito yung total profit, $9,341 $0.42. Tapos, yung drawdown niya is 4,700. So, sulat natin para hindi natin malimutan, ano? So, ayan. Dito sa 25 pips, sorry. Ayan, no? Sa 2.5 pips spread, profit niya
is equals to, magkano ngayon? Check natin, 9,341, no? Tapos, drawdown niya is equals to 4,728. So, negative 4,728 or ilang percent? Ito, 29.27%. DD. Okay? So, ayun. Okay? Sige. Close na natin. Then, we will try to use a spread na merong 1 pip. Okay? Again, guys, merong mga broker na gumagamit ng zero spread sa major pairs like JBP USD, Euro USD. Okay? So, i-try naman natin. The same robot, the same period, wala tayong ginalaw sa pair. Titingnan natin kung ano po yung karakteristik at resulta ng robot na ito pag ginamitan natin ng mas mababang spread, or di kaya gumamit tayo ng account type na merong mababang spread or broker na nag-o-offer ng mababang spread. Okay? So, tingnan natin. Alright, so nakikita natin na meron pa rin siyang hit SL. Pero kung napapansin ninyo, mga idol, mas malinis po yung curve, equity curve niya. And mas madalas, mas profitable yung trades. Okay? Again, we are using the same robot, the same time period. The only thing that we changed was spread. From 2.5 pips to 10 pips. Okay? So, ayan, may second SL tayo. Again, hitting SL because this robot doesn't use any martingale or grid or averaging technique, no? So, single entry lang talaga siya. So, ayan po, mas malinis po yung ano niya, mga idol. Mas malinis po yung graph niya. Kung napapansin nyo kanina, dito may 4 na sunod-sunod na SL. Pero this time, 2 pa lang yung major stop loss niya. Okay? So, let's see kung ano ang resulta at the end of the test. Okay? So, kanina mas marumi yung equity curve. Mas maraming down, pero kumikita naman siya. Ito naman, kukonti lang po yung SL hit niya. Bakit? Kasi mas maliit yung spread, mas mabilis mag-TP, at kung mag-TP siya or ma-hit yung trail stop niya, in profit siya kasi maliit yung spread. Again, spread is the difference of ask price to bid price. Ano po yung spread? Yan po yung komisyon na kung saan po kumikita yung broker. So, the bigger the spread, the broker earns more profits. Okay? Every time you trade. So, by the way, tapos na po yung sample natin. So, ayan po, no? Papakita natin dito yung resulta. Okay? So, dito, mga kasama, okay? Dito, nag-test tayo sa 1.0 pips na spread or 10 points. Ang profit niya is equals to 44,704.70. While ang drawdown naman niya in value is 5,069 or equivalent to 9.96% lang ng value. Okay? Kahit mas malaki yung value niya, kasi yung balance niya rin is mas malaki. But in terms of percentage, mas maliit yung drawdown ng 1 pip na spread. At mas malaki yung profit ng 1 pip na spread compared to 2.5 pips na spread. Okay? So, tingnan nyo po. Profit ng 2.5, 9,341 lang. Ang profit is 44,704. Again, guys, this is data, information na yung spread really matters at marami pong trader or copy trader na hindi po naiintindihan kung gaano kaimportante ang spread sa performance ng isang trader or EA trader or
copy trader. Okay? So again guys, thank you very much for watching. If you like the video, please don't forget to like this video and subscribe to my channel for more videos like this. Happy holidays and ingat po kayo lagi. Bye.